So yung tanong ko po, bilang mga estudyante po, sino po sa inyo dito yung makakapagsabi na kapag namatay sila, sa heaven sila? Sino po sa inyo dito yung makakapagsabi na alam nila kung kailan sila mamamatay? Wala. Naniniwala ba kayo na yung death is very certain? Na pwede siyang mangyari anytime? Do you agree? Sa tingin nyo kaya mga sir, ma'am, anong klaseng tao ang napupunta sa langit? Masasamang tao or mga mabubuting tao? Good people. And how about sa hell? Bad people. And ang very question ko sa inyo, would you consider yourself as a good person? No. So, ibig sabihin ba nun masasamang tao tayo? Pero makakomit mo the Japanese Mm-mm. So, parang every decision that we make, kapag merong mali doon, masasabi na nating masama tayo. Enough na ba yung isang kasalanan or mistake para matawag tayong masamang tao? Hindi. So, kunyari, kung nagnakaw ako, masasabi nyo na ba agad na, siya ay masamang tao na kasi nagnakaw siya? Depende. Kapag ba gumawa ako ng isang malaking kasalanan, for example, pumatay, ng rape, tapos gumawa lang ako ng isang kabutihan, mabuting tao na ba ako? Hindi. So, ibig sabihin, hindi siya nakabase sa daily routine natin or daily good works natin, right? Do you want to know if saan tayo sa dalawa? If we are a good person or a bad person? Okay lang ba sa inyo? Meron akong gagamitin, familiar kayo sa Ten Commandments. Are you familiar with it? Sino nakakaalam? Gagamitin ko siyang basis para mapakita kung tunay nga ba tayong mabuti or masama. Okay lang ba sa inyo? Okay. Unang tanong, sa inyo pong 5 dito, sino na sa inyo dito ang hindi pa nakapagsinungaling sa buong buhay nila? Okay. Sige. Tayo dun sa tanong ko po. So, familiar kayo sa Ten Commandments, right? Sino makakabigay sa inyo? Bibigyan ko ng 100 ang makaka-memorize sa lahat. De, joke lang. So I think, alam niyo yung sabi sa Ten Commandments, yung isang commandment na sabi nun, you shall not lie. Familiar kayo doon, huwag magsisinungaling o huwag magsinungaling, right? Sa inyo kayang 5 dito, sino sa inyo dito ang hindi pa nakapagsinungaling sa buong buhay nila? Wala. So lahat na kayo nakapagsinungaling? Ano sa tingin niyo kaya? Ano yung tawag sa isang taong hindi nagsasabi ng katotohanan? Tama, liar. Ilang beses na tayo nakapagsinungaling? Many times. Masasabi niyo ba na everyday nagagawa natin yun? Or 1 week, siguro mga 3, 4 na beses? Mga probably ganun, no? So ang tingin ng Diyos sa atin, dahil nakapagsinungaling tayo, sinungaling, right? So yun yung una. Okay, pangalawang tanong, pangalawang commandment. Ang sabi ng commandment sa 10 commandments, sabi doon, you shall not steal. Huwag magnanakaw o huwag magnakaw. Ang tanong ba dito sa inyo, nakapagnakaw na ba kayo? Anong bagay yun? Upit, sir. Pangungupit, no? How about pangungupya? Ng sagot. Cheating, no? Or yung pagkain ng chicherya ng kapatid mo na hindi mo pinapaalam sa kanya. Considered yun, no? So ano yung tawag sa isang taong kinukuha yung bagay or gamit na hindi niya pagmamayari? A thief, okay? So ano tayo? A thief, right? Pero actually, it's worse than that. We are a lying thief. Sinungaling na magnanakaw pa. So napaka-grabe, no? 2 pa lang yun. So do you consider yourself as a good person based on that? No. So ang tingin na natin ngayon sa ating sarili, ano na kaya? Bad person. Sa tingin nyo kaya enough na yung 2 commandments para matawag na bad person? Or gusto nyo pa ring dagdagan? Meron mo tayong dadagdagan, okay? 3 commandment po sa 10 commandments. May sinasabi doon na sabi niya, you shall not use the name of God in vain. Ang tanong ko po sa inyo, na-try nyo na bang gamitin yung pangalan ng Diyos sa walang kwentang bagay? Through expression or joke, oh my, yung mga ganon. OMG, sino na nakagawa nun, di ba? So, bakit kaya sa tingin ninyo nagagamit natin siya without any sense of fear sa Diyos? Bakit na agad-agad natin siya nagagamit?
na-normalize because nakasanayan. Mga tao. Oo. May na-adapt na ng food na mo. So, wala may kaayarang may istorya naman siya without knowing na nagamit na mo ang name sa God. Anong name, sir? Kung okay lang matanong. Philip, sir. Philip. Sir Philip, kung gagamitin ng buong kaklase mo sa loob ng GFI, yung apelyido ng magulang mo sa walang kwentang bagay, gagayahin mo ba? Hindi, sir. Hindi, di ba? Bakit? Kaya mo lang, once sir, arang ano yung ragain, bisa ko na part sir. Kaya, wala mo sila kailan sa ko magpapa, so, gamitin nila ang nasa ko magpapa sa mga wala yung bagay na ragain, bisa ko na part. Affected ka? Sa tingin mo kaya, gaano ka-affected ang Diyos kung bawat nilalang ginagamit yung pangalan niya sa walang kwentang bagay? Right po, so? What's the reason bakit ayaw mong ipagamit yung pangalan ng o apelyido ng magulang mo sa walang kwentang bagay? Like, murag make Yung pangalan, because He is a holy God. He is a righteous judge. And ang tawag po niyan, blasphemy. Ang tawag po niyan, blasphemy. We are using the name of God in a cuss word. And that is very serious thing sa mata ng Diyos. Alam niyo po ba na in the Bible, in the Old Testament, agad-agad pinapatay ng Diyos yung taong ginagamit yung pangalan niya sa walang kwentang bagay. Ang tanong ko, bakit ganun kaseryoso ang Diyos? Na kailangan niyang kitilin yung buhay ng isang tao dahil lang ginamit yung pangalan niya sa walang kwentang bagay. Sa tingin niyo kaya, bakit ganun kaseryoso ang Diyos? Yes po, tama po yun. Banal ang Diyos. Is holy. Kaya ayaw niya na isang creature, iniinsulto lamang siya sa pamamagitan ng paggamit ng pangalan niya sa walang kwentang bagay. Kung para sa atin, napakamahal natin ng magulang natin, ayaw nating gamitin yung apelyido nila sa walang kwentang bagay, sana maging ganun din tayo sa Diyos. Kung meron tayong takot sa mga magulang natin, ganun din dapat sa Diyos. In fact, mas dapat natin siyang katakutan. Bakit? Kasi right now, pwede niyang kitilin yung buhay natin. Sino sa inyo ditong lahat, yung kayang pigilan yung puso niya within 10 seconds? Bibigyan ko ng 100 kung kaya niyang gawin yon. Yung 10 seconds, kaya niyang pigilin yung puso niya. Pagpatibukin. So anong pinapakita ko? Ibig sabihin lamang yan, yung buhay mo hindi mo hawak. Siya yung may control nun. So anytime, pwede kanyang kunin. So sana matakot tayo, no? Kasi ang Diyos ay isang banal na Diyos. Okay? And alam natin, in our position in God's sight, we are all sinners. Makasalanan tayo. So yun yung pangatlo, okay? We are a liar, we are a thief, and pangatlo, we are a blasphemer against God. Okay? Last question po, okay? Sa 10 Commandments pa rin po ito. Pero medyo meron kasi mga babae. So ang una ko munang tatanungin, yung mga kalalakihan, kasi lalaki ako eh. So medyo awkward to sa mga kababayan, pero just bear with me lang po kasi kasama ko naman yung asawa ko, okay? So sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5, sabi niya, verse 28, kung sino man daw yung tumingin sa isang babae nang may pagnanasa sa kanyang isipan, nagawa niya na yung tinatawag na adultery. Sino sa inyo dito yung familiar sa word na adultery? Ano po yun, sir? Pagkabit. Tama po. Alam niyo po ba na illegal yan sa bansa natin? Na kapag nahuli ka ng batas, nahuli ka ng asawa mo, pwede kang makulong kapag nangalunya ka or nagkaroon ka ng kabit. Okay? So ibig sabihin, kung sa bansa natin illegal siya, ito ngayon, mas mataas pa yung standard ni Jesus Christ na hindi mo na lang kailangan gawin yun literally. Ang kailangan mo na lang gawin is tingnan yung isang babae, pinag-isipan mo siya ng hindi maganda sa isipan mo, nagawa mo na yung tinatawag na adultery, okay? So ang tanong ko po sa inyo mga sir, bilang mga lalaki, kung magiging honest lang kayo, nagawa nyo na ba ng isang beses, kahit isang beses lang, sa buong buhay ninyo, na nakatingin kayo sa isang babae, na nagugustuhan ninyo whatever, and then napag-isipan ninyo ng hindi maganda? Okay, how about you, sir? Never pa. Ilang taon na, sir, kung okay lang matanong? 18. Okay, how about si sir? Na-try na. Si sir naman, hindi pa. How about si sir? Nagawa na. Balikan ko kayo, sir. Never nyo pang nagawa? Are you sure? Totoo yun, totoo. I mean, part ng LGBT? Aba, so sa same gender, nakatingin tayo? Wala din. Ikaw, sir, part ng LGBT? Okay. Talagang homosexual o bisexual lang? Bisexual. So, nagkakaroon ng desire sa lalaki or sa babae? Okay lang ba mas pumailalim pa ako sa tanong? Okay lang ba?
Naka-encounter na ba kayo ng malalaswang palabas? Sa internet? Sa social media? Tama, di ba? So doon pa lang, di ba, meron ng nag-reflect sa mind natin na hindi maganda, right? So ibig sabihin, in our mind, hindi natin control yung mga isip natin na sometimes, even if we want na parang pigilan, minsan talaga, di ba? Talagang dumadaloy sa mga dugo ng lalaki, di ba? Na magnasa ng babae. How about sa mga ladies naman? Na-experience nyo na po ba yun? Yung ganong bagay? Okay. Ganon din, no? So ngayon po, sana wag niyo pang isipin na judgmental po ako, no? Pero right now po, inamin po natin na tayo ay sinungaling, magnanakaw, nilapastangan ang pangalan ng Diyos, at pang-apat, mangangalunya sa puso. 4 pa lang po yun sa 10 utos ng Diyos, sa 10 Commandments. Ang tanong ko ngayon, alam niyo po ba kung kailan kayo mamamatay? Saan kayo mas natatakot? Sa alam ninyo or sa hindi nyo alam? Alam na ako. Bakit, sir? Okay, kung alam mo kung di magpatay, wala kung Ako sir, mas matakot din ako. Mas matakot din ako hindi na mabalaan. Kaya kung mabalaan man good mo, mas ano ka, mas maging aware ka, mas maging, ano ka, mag-repent ka, then, murag mabalik ka sa iya, pero kung hindi mo alam, parang wala kang gagawin, di ba? So ibig sabihin, mas nakakatakot yung hindi mo alam kasi hindi ka prepared eh. Ang tanong ngayon, alam niyo po ba kung kailan kayo mamamatay? Hindi. May possible, pwede bang mamatay tayo ngayon? Possible ba yon? Bukas? Mamayang gabi, possible yon. Okay. Mga sir, mga ma'am, kunyari lang to, hindi ko kayo tinatakot. Namatay tayo ngayong araw na to, and then ginamit ng Diyos yung 10 Commandments, which is yung 4 doon nilabag natin, okay? Ang tanong ngayon, sa harapan ng Diyos, ano ka? Inosente or guilty? Guilty. If we are guilty in the sight of God, sa tingin nyo kaya, saan tayo karapat-dapat ilagay ng Diyos? Heaven or hell? Hell. Agree ba kayo lahat? O baka meron nag-isip sa langit siya? Si sir, para sa'yo? Sa hell. no sir, para sa ko parang be baptized, repent, para maging dapat magwalk ka like a Christ, para makasunod ka sa gingarian sa Ginoo. Because dili mo ko ibig sabihin makasala ka is dili na ka makasunod sa langit. Kaya nga naman si Jesus is nagpalangsang siya sa cross para luwason ta sa atong mga kamalian. Although kaling na limpyo ta, pero dapat maging mas limpyo pa ta sa iyang katubangan. Okay. Maganda yun, ma'am, no? Maganda nang inopen up yun. Pero pause muna tayo doon, okay? Based muna dito sa situation na to. If we will die today, and God gives us justice according to the 10 Commandments, if He will use that as His basis to judge us, what do you think? What's your position? If you are guilty, anong karapat-dapat ating tanggapin sa Kanya? Heaven or hell? Based on that scenario. Hell, di ba? Tama. Alam niyo po ba na ang sabi ng Biblia, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Ito pa, ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once lang, isang beses lang, once to die, and after that, judgment. So ibig sabihin, isang beses lang mamamatay yung isang tao, pagkatapos nun, hahatulan na siya ng Diyos. And alam niyo po ba paano humatol ang Diyos? Ito, ang sabi ng 1 Corinthians 6:9, walang sinungaling, walang lasinggero, walang swindlers, walang fornicators, walang idolaters, walang adulterers, walang homosexual ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun yung sabi ng Bible. Ngayon, ang tanong ko sa inyo ngayon, kung lahat tayo dito nakapagsinungaling na, ibig sabihin, ang ating pupuntahan pag namatay tayo, impyerno. Yun yung sabi ng Bible. Hindi nila ma-appreciate yun eh. Kung hindi mo na-realize na, ganun pala ako makasalanan, guilty pala ako, di ba? Parang ganito, ang isang doktor ba magbibigay siya agad ng reseta na gamot without telling him kung meron siyang cancer, meron siyang sakit? So anong uunahin niyang sabihin? Yun, di ba sasabihin niya muna yung bad news? Sir, may cancer ka, stage 3 na. So ito yung reseta ibibigay ko sa'yo. Hindi sasabihin ng doktor na, Sir, may reseta ako sa'yo para saan? Ano? Bakit mo ako binibigyan? Insulto yun, binibigyan mo ako ng reseta? Wala naman akong sakit ah. Ganon din dito. Ang pinapakita ko muna kung gaano tayo kasama sa harapan ng Diyos because of our sin. Now, it's ready for you to accept the truth. Sino yon?
si Jesus Christ. Ngayon, ano nga ba ang ginawa ni Jesus Christ? Sa tingin nyo kaya? Save sa To save us. Talaga bang naiintindihan niyo yung buong kwento nun kung bakit niya ginawa yon? Kung bakit kailangan niyang gawin yon? Sa tingin nyo kaya? Bakit kinakailangan pa ni Jesus bumaba sa mundo, isang Diyos na nagkatawang tao, sinunod lahat ng utos ng Diyos at namatay sa krus upang iligtas ka? Bakit kinakailangan niyang gawin yon? Kaya tungod siyang love sa tuwas. Alam niyo po ba, maliban doon sa tungod sa love, maliban doon sa, ano yung sabi mo, sir? Maliban doon, alam niyo po ba kung bakit namatay siya sa krus? Kinakailangan niyang gawin yon? Kasi alam ng Diyos na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. And alam niyo po ba na ang sabi ng Biblia, darating ang panahon, maraming tao ang magsasabing mabuti siyang tao. Kaya nga yung binigay ko sa inyo na tracts, ang tanong dyan, are you a good person? Kasi maraming tao, darating ang panahon, sasabihin nila mabuting tao ako. Gumagawa akong tama, nagtumutulong ako sa kapwa-tao, nag-aaral ako ng mabuti, nagiging mabuting anak ako sa bahay namin, maraming magsasabi nun. Pero alam niyo po ba na kung titingnan natin ang ating mga sarili sa Biblia, tayo ay makasalanan. Tayo ay guilty sa kasalanan and deserve nating maparusahan sa isang banal na Diyos. Kaya kinakailangan natin ng tagapagligtas. Ngayon, anong ginawa ni Jesus? Si Jesus ay isang Diyos na nagkatawang tao. Hindi siya naging tao, ha? Mali po yun. Nagkatawang tao po siya. Bakit ganon? Bakit may difference? Kasi pag sinabi mong naging tao siya, para ang tendency na wala yung pagka-Diyos niya, naging tao siya. Pero pag sinabi natin ang isang Diyos nagkatawang tao, ibig sabihin, nandun pa rin yung pagiging Diyos niya at nandun rin yung nature niya na pagiging tao. So ibig sabihin, He is 100% God at the same time 100% human. So ang tanong ngayon dyan, bakit kinakailangan ni Jesus magkatawang tao? Isang Diyos na nagkatawang tao. Bakit kinakailangan magkatawang tao? Naisip niyo na ba yun? Bakit kinakailangan ng Diyos magkatawang tao? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang Diyos hindi namamatay. So kinakailangan ni Jesus na magkatawang tao upang yung pagiging tao niya, yun yung mapresenta na maging kabayaran sa ating mga kasalanan. So tayo yung nagkasala sa Diyos, nilabag natin lahat ng utos niya, pero si Jesus, anong ginawa niya? Siya yung sumunod doon sa mga kautosan na yun upang siya yung maging sapat na kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ang sabi niya, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one can come to the Father except through Him. So ibig sabihin, ang kaligtasan ay makikita lamang kay Jesus. Doon sa kanyang ginawa sa cross. So again, sinunod niya lahat ng utos ng Diyos, perfect siya, wala siyang kasalanan. Sa tingin niyo kaya, kung si Jesus nagkasala, karapat-dapat pa kaya siyang maging tagapagligtas natin? Hindi na. Kasi alam niyo po ba, ang standard ng Diyos, perfect. Kailangan mo maging perfect para makapasok ka sa langit. Kaya nga, ang sabi ng Romans chapter 3 verse 23, sabi doon, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, ibig sabihin, ang pamantayan ng Diyos para ang isang tao makapasok sa langit, yung pagiging perfect niya. Ngayon, kinakailangang sundin ni Jesus yung kautusan perfectly para maging sapat siya na kabayaran. Praise God, no? Si ma'am, may Bible siyang dala. So, pwede niyo pong i-check, ma'am. Ang sabi dyan sa Romans chapter 3, verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, ibig sabihin, lahat ng tao nagkasala and lahat tayo ay hindi nakapasa doon sa standard ng Diyos na kung saan dapat maging perfect tayo. Kaya kinakailangan ni Jesus maging perfect, sundin niya lahat ng utos upang maging sapat siyang kabayaran sa atin. Kaya siya yung namatay sa cross, on the third day, He rose again and He is now seated at the right hand of the Father. Anong tawag niyan? Good news. Ebanghelyo. Okay? Bakit siya tinawag na good news? Sa tingin nyo, bakit siya tinawag na good news? Na mayroong isang Diyos na nagkatawang tao na matay sa krus upang maligtas ka. Bakit siya tinawag na good news? Sa tingin nyo kaya? Pag nakakarinig kayo ng good news, ano yung opposite nun? And ano yung bad news? Masarap ba pakinggan o masakit? Masakit, di ba? Pag nakarinig kayo ng bad news, di ba gusto nyo agad dapat may good news? Alam niyo po ba na ang bad news, kapag namatay tayo ngayong araw na to, we will go to hell? Yun ang bad news eh. And alam niyo po ba anong good news? May namatay sa krus
para pagbayaran yung ating kasalanan. Yun yung ginawa ni Jesus Christ. Okay? And sabi niya, ito yung calling niya mga guys, mga ate at saka mga kuya, mga sir. Ito ang calling niya sa atin. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos, yun yung repentance. Pangalawa, sumampalataya tayo kay Jesus at paniwalaan na doon sa kanyang ginawa sa krus, yun lang yung tanging paraan upang ikaw at tayong lahat ay maligtas sa ating kasalanan, sa galit ng Diyos at sa impyerno na nag-aabang sa atin. Alam niyo po ba, i-observe niyo yung paligid. Ano ang ginagawa ng tao? Ano po yung ginagawa ng tao? Mga nakikita ninyo? Nagchismisanan, nagkakatuwaan, naglalaro. Alam niyo po ba na merong isang bagay na hindi nila nare-realize? Alam niyo kung ano yon? Galit ang Diyos sa kanila. Ang sabi ng Biblia, for the wrath of God, check niyo po ma'am, Romans 1:18. Sige ma'am, pakibasa po kung okay lang. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. Pause tayo dyan ma'am. Anong ibig sabihin ng wrath? Sa Tagalog, galit or puot ng Diyos. Ang kapuotan daw ng Diyos ay nakikita sa langit, sa heaven. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Tayo yon. Who by their unrighteousness suppress the truth. So ano ibig sabihin nun? Yung mga tao, kinakalaban nila yung katotohanan. They are suppressing the truth. For example, meron nag-share. Wag ako yan. Kuya, ayoko ana i-appeal. Dili ko ganahan anang imong gina-share. Yun yung ibig sabihin ng suppressing the truth. Kinakalaban nila. Ayaw nilang makinig. Ganun tayong mga tao. Right? Matanong ko lang sir, nung paglapit ko sa inyo, ano yung naramdaman ninyo? Na kapag nagsasalita na ako, ano yung una yung pakiramdam? Baka itong tao to mag-share sa amin. Na ano nyo ba yun? Wala. So, pero ano yung pakiramdam minsan na kapag merong taong nag-share, meron ba kayo nararamdaman minsan na parang ayaw nyong makinig? Minsan, makulbaan, parang takot. Oo. Pero alam niyo po ba na maraming tao ayaw makinig? Ayaw nila? In fact, naiinis pa sila eh. Yun yung sinasabi ng Romans chapter 1. Na ang sabi doon, ang mga tao, sinosuppress yung katotohanan dahil sa kanilang pagiging unrighteous. Ganon din tayo. Bakit? Kasi dahil sa ating kasalanan, nilalabag natin yung kautusan ng Diyos. Ayaw nating sumunod sa Kanya. Ngayon, mga sir, ma'am, ang sabi ni Jesus, repent, turn away from your sin, and put your trust in Jesus Christ alone. Sumampalataya, pagkatiwalaan si Jesus, na doon sa Kanyang ginawa sa krus, yun lang yung tanging paraan upang tayo ay maligtas sa ating kasalanan at sa impyerno. Ang tanong ko, dito tayo magtatapos mga ma'am, sir. Kailan nyo gagawin yung dalawang bagay na yon? Yung pagsisisi sa kasalanan at pagkatiwalaan si Jesus na doon sa Kanyang ginawa sa krus, yun lang yung tanging solution upang maligtas ka sa impyerno at sa kasalanan. Sa tingin nyo kaya, kailan nyo siya gagawin? Kung hindi nyo alam kung kailan kayo mamamatay. Ngayon na, how about si sir? Ganun na rin, si sir. Si ma'am. Matanong ko lang sa inyo, bakit nyo naisip na ngayon yun na kailangan gawin? Na-realize nyo ba na talagang kailangan nyo ng tagapagligtas? Bakit kayo nag-aaral? To have a degree? Kailangan ng trabaho? Makapagtapos? Makatulong sa magulang? Maging successful? Ito yung tanong ko sa inyo. Kapag dumating yung kamatayan ngayon, saan yung future ninyo? Wala na, di ba? And alam niyo po ba, 150,000 ang namamatay everyday. Pagpasok ng bukas, merong mamamatay na 150,000, malay nyo, kasama tayo doon. Hindi ko kayo tinatakot, pero that's the reality. May mamamatay on the next day. And pwedeng tayo, pwedeng sila, or kahit sino. And sana maging ready tayo. And ano yung sabi ni Jesus Christ? Repent and put your trust in Him alone. Kasi walang makakaligtas sa atin, kundi siya lamang. Ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave, sino yon? Jesus Christ. That whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Alam ko sir, mga ma'am, memorize niyo yung verse.
Pero sana seryosohin ninyo. Seryosohin nyo sana. Di ba, sir, John 3 verse 16 is the heart of the Bible? It is only one of the verses na very important. Pero parang summarize siya ng gospel. Pero minsan kasi naabuso yung John 3:16 kasi hindi nila alam kung makasalanan sila eh, 'di ba? Parang naka-focus lang sila sa love ng Diyos. For God so loved the world, pero hindi nila na-realize na ang Diyos marunong din magalit. Galit siya sa mga makasalanan na patuloy gumagawa sa kasalanan. Okay? So ang kinakailangan sa atin maligtas sa kasalanan. Okay? Ang pagmamahal ng Diyos pinakita niya doon sa krus. Pero alam niyo din po ba na ang galit ng Diyos pinakita niya rin doon sa krus? Sa anong paraan? Si Jesus pinatay niya para lang sa atin maligtas tayo. So yung pagmamahal niya pinakita niya through dying on the cross, pero yung galit din ng Diyos pinakita niya through dying on the cross. Bakit? Yung Diyos Ama, pinarusahan niya yung Diyos Anak upang tayo ay maligtas doon sa kaparusahan. So ibig sabihin, yung love at saka yung galit niya, nandoon dalawa. Okay? Pinakita niya sa cross. So ulitin ko, sir, matanong kita. Kunyari namatay ka, nakaharap mo yung Diyos, tinanong ka ng Diyos, bakit kita papapasukin sa langit? Ano yung sasagot mo? Yes, kung nakaharap mo yung Diyos ngayon, tapos sabi niya, bakit kita papapasukin sa kaharian ko? Ano yung sasagot mo sa Kanya? Nagtuo lang? Okay, sir. Sir, mga ma'am, sana very specific tayo. Kailangan nating pagsisihan ng ating mga kasalanan. Pangalawa, ito yung pinaka-importante. Kailangan mong pagkatiwalaan si Jesus. I am the way. I am the truth. And I am the life. No one can come to the Father except through me. So wag lang yung dahil nituo ko kay Jesus, nituo ko sa Diyos, pagkatiwalaan mo siya. Sino na sa inyo nakasakay dito sa eroplano? Wala pa. So ako nakasakay na kasama ng wife ko. Alam niyo ba yung purpose ng parachute? Di ba, sir, gini man ko din akong gatuo lang kakay na, di ba sa verse, sa mga verse is dili tanan gatawag og Ginoo is yes. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Pero ito yung mas clear to ate. Ma'am, mas clear to. Sa James chapter 2 verse 19, ang sabi doon, you believe that God is one, you do well. Even the demons believe and shudder. So ibig sabihin, sa Tagalog, kahit ang demonyo naniniwala sa Diyos. In fact, nanginginig pa nga eh. Pero alam niyo po ba yung tao, hindi nanginginig? Wala lang, walang pakialam, walang takot sa Diyos. Kaya ganun tayo gumawa ng kasalanan. Kasi wala tayong takot sa Diyos. Pero ang demonyo, alam niya kung sino ang Diyos. So natatakot siya. So sana magsisi tayo sa kasalanan natin at sumampalataya tayo kay Jesus. Last question. Last question po. Sino po sa inyo dito ang kayang ibenta yung mata niya worth of million? Wala. 10 million both eyes. 1 billion both eyes. Wala. Bakit ayaw ninyong ibenta yung mata ninyo? Ano pa? You cannot see the world. Very, very important. Very precious. Kumbaga, hindi siya ang tawag niyan, hindi siya kayang bilhin. No? Parang ng mga bagay, ng mga material, right? O ng pera. Pero kung gusto ipakita sa inyo, okay lang? Wait lang ha. Papatunayan ko sa inyo na meron pang mas importante kaysa sa mga mata ninyo. Okay lang ba? Okay. And alam niyo po ba na yung mga mata natin pwedeng mangloko sa atin? Wait lang po ha. May gusto ko ipakita sa inyo. Saan po yung mas malaki? Red or blue? Red. Right now? Okay, baka niloloko ko kayo. Try mo sir, try mo. Pero same lang. So ano yung tinutukoy ko ngayon diyan? Ano yung point ko? Kung para sa inyo yung mata ninyo napaka-importante, alam niyo po ba na yung mata ninyo wala lang yan? Alam niyo po ba na mas importante yung mensahe na na-deliver ko ngayon sa inyo? Bakit? Eternal life yon. Ang sabi ng Biblia, if your right eye causes you to sin, lugitin mo yon, pluck it out. It's better to go to heaven with one eye than go to hell with your both eyes. So ibig sabihin, yung mga mata natin, hindi siya ganun ka importante kaysa sa eternal life na binibigay ni Jesus Christ sa atin.
Ganun pa nga lang, nagkasala na tayo, di ba? I mean, nagkamali na tayo. Alam niyo po ba na ang kasalanan ganun kadali? Kung ganyan na, blue, red, madali ka nagkamali. Alam niyo po ba na yung kasalanan ganun din kadali? Mamaya pag uwi natin or bukas, pwede tayong magkasala. Ganun ang kasalanan. Ganun tayo makasalanan. Kaya sino ang kailangan natin? Si Jesus Christ para magligtas sa atin. Ngayon, tatanungin ko kayo, ano yung dalawang bagay na yun para maligtas tayo? Mag-believe. Or mas specific, mas magtiwala. Kasi yung believe, parang siguro lahat naman ng tao naniniwala sa Diyos, right? Pero ang pinagkaiba doon, hindi nila pinagkatiwalaan. Kagaya nga ng kanina, tinanong ko kayo kung anong purpose ng parachute. Ano nga ang purpose ng parachute? To save us in times of emergency. Kapag magka-crash yung eroplano, kailangan mong suotin yung parachute. What if may isang tao tumalon without the parachute? Anong mangyari sa kanya? Patay. Anong tingin niyo sa kanya? Dahil tumalon siya without the parachute. Tama, bobo or baliw, right? Or stupid, di ba? Foolish. Kasi sino ba namang tao yung tatalon sa eroplano without the parachute? Alam natin na kailangan natin ng parachute. And alam niyo po ba, ngayong araw na to, nasa critical danger yung buhay natin. Anytime, pwede tayong mamatay, at kapag namatay tayo, we will go to hell. Ang kailangan natin ang parachute. Sino yun? Si Jesus Christ. Okay? So put on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Maliligtas ka, okay? Mga sir, ma'am, na-appreciate talaga namin ng asawa ko, pinakinggan nyo kami. Yun lang naman, wala kaming habol sa inyo, okay? Hindi kami hihingi ng pera, hindi yun yung purpose namin. Ang purpose namin, maligtas kayo. Right now, pwede kayong maligtas, okay? Thank you guys. Sino may mga Bible sa inyo? Sa kanya-kanya niyong tahanan? Sila ma'am. Pwede bang mag-request na sana basahin ninyo, huwag yung palikabukan, no? Basahin ninyo. Matanong ko lang, sino na yung may mga karelasyon dito? Wala pa? May planong magrelasyon in the future? Wala talaga? Sila ma? Okay. So meron. Okay, kunyari may mga karelasyon kayo, okay? Isang taon hindi kayo pinansin ng karelasyon ninyo. Ano ang mangyayari sa relationship ninyo? Guba. Break up. Ngayon, paano ninyo ma-maintain yung relationship ninyo sa kanya? Anong ginagawa ninyo? Communication, time, sacrifices, effort. Ito yung tanong ngayon. Paano ninyo mabibuild yung relationship niyo kay Jesus Christ without reading the Bible? Tama? Mabuti si ma'am nagdala ng Bible, right? Pero I encourage you to read your Bible, okay? Without reading the Bible, you will never know who is Jesus Christ. So build your relationship through reading the Bible, okay? And praying also, okay? Yung praying, it's a communication galing sa'yo to God. Yung Bible, it's a communication from God to you. Malalaman mo at makikilala mo siya through reading the Bible, okay?